Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang Diyos ay maghahari na, kaligtaan ng kanang sala, manalig sa balita niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol. Si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Pumayo kayo at ipangaralin nyo, malapit ng maghari ang Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Welcome po sa National Shrine and Minor Basilica of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Sa ating ebanghelyo, narinig natin yung pagkatawag ng yung unang misyon ng 12 apostol. At dito, marami tayong pwedeng matutuhan. Unang-una, ang mga 12 apostol na ito ay nagmula sa mga tao, nagmula sa mundo. Hindi sila pinili ng talagang hustong-husto, pero pinili sila ng very random. Nakita, tinawag, pinili. Nakita, tinawag, sumunod. At ano ba yung pagkakaiba, unang-una, ng mga apostol na ito at ng mga disipulo? Maraming disipulo ang ating Panginoong Hesukristo, pero pag sinabi nating apostol, 12 lang ito. Maraming tagasunod ang ating Panginoong Hesukristo, pero yung mga isinugo niya ay 12 lamang. Pag sinabi nating disipulo, mga kapatid, ang ibig sabihin nito ay yung mga tinuturuan. Yung mga tinuturuan, yung mga natututo, nakikinig mula sa ating Panginoong Hesukristo. At marami ang mga disipulo na ito. Pero pag sinabi nating apostol, apostle, meaning one who is sent, ibig sabihin ito yung mga isinugo ng ating Panginoong Hesukristo para magpahayag ng mabuting balita, para magpatuloy ng mga ginagawa niya. Lahat tayo bilang mga binyagan at bilang mga Kristiyano, lahat tayo ay disipulo ng ating Panginoong Hesukristo.
Dahil lahat tayo ay tinatawagan para makinig sa Kanya. Tayo lahat ay tinatawagan para matuto sa Kanya. Tayo ay mga disipulo. Pero tayong lahat din ay tinatawagan hindi lang para manatiling disipulo, pero eventually, tayo din ay dapat maging mga apostol. Dahil again, bilang mga Kristiyano at bilang mga binyagan, tayong lahat ay tinatawagan para isugo, para maging mga apostol ng kanyang mabuting balita. At lagi nating tatandaan, since very random at kung sino lang ang makita ng ating Panginoon ay kanyang tinatawag, ganun din naman yung pagkatawag sa atin. Lahat tayo tinatawag kung nasaan man tayo para magpahayag ng kanyang mabuting balita. At saan ba nanggaling ito mga apostol ng ating Panginoon? Marami, yung iba mangingisda, yung iba publikano, yung iba mga zilot, kung ano-ano pa. Iba't ibang katayuan sa buhay. Pero hindi tiningnan ng Panginoon kung ano yung katayuan nila sa buhay. Dahil ang nakikita ng Panginoon ay kung ano yung nasa puso ng isang tao. At yun yung dahilan kaya niya tinatawag ang kanyang mga apostol. Pero sa gitna ng mga taong ito, hindi lang naman yung mabubuting tao, hindi lang yung mga karapat-dapat yung tinawag niya, pero pati rin yung mga isipin natin at tawagin na rin nating hindi karapat-dapat. In other words, sila yung mga galing sa mundo. Galing sa mundo. At pag sinabi nating mundo, hindi lang naman itong earth yung sinasabi natin. Pag sinabi nating mundo, itong lipunan, itong society. At nandyan yung mga ideology, nandyan yung kasamaan, nandyan yung corruption, lahat ng mabubuti at masasamang bagay. At karamihan sa atin, naghahangad na mapabilang sa mundo na ito. Karamihan sa atin naghahangad na maging bahagi ng mundo na ito. At pag sinabi nating mundo, kahit naman nung kapanahunan ng ating Panginoong Jesucristo, likas na may kasamaan ang mundo. Pero minsan hindi natin nakikita na yung karangyaan at yung kasaganaan na ninanais natin ay bahagi ng mundo. At sino ba namang hindi gugustuhin ang masaganang buhay? Hindi sino ba naman ang hindi magnanais ng marangyang buhay? Pero hindi masama ang mga bagay na ito. Pero lagi nating tandaan na minsan ang masaganang buhay, ang marangyang buhay ay yung nagdadala sa atin papalayo sa Diyos. At yun yung sinasabi sa ating unang pagbasa, na sinasabi dito, ang Israel ay tulad ng punong ubas na mayabong at hitik ang bunga. Habang dumarami ang kanyang bunga, dumarami naman ang itinatayo niyang dambana. At habang dumarami ang kanyang lupain, lalo niyang pinagpapala ang haliging sinasamba nila. Pero ano yung kasunod nun? Marumi ang kanilang puso. Ngayon dapat nilang pagdusahan ang kanilang kasamaan. Na ibig sabihin, minsan yung kasaganaan ng buhay, minsan yung karangyaan ng buhay ay yung nagtatanggal sa atin ng ating moral. Yung naglalayo sa atin sa ating Panginoon. Pero ang mga bagay na ito ay nasa mundo, nasa paligid natin, nasa lipunan natin. But at the same time, sa lipunan na ito na punong-puno ng kasamaan, sa mundong ito na punong-puno ng kabuktutan, ay ito ring mundo na ito na pinagkunan ng mga disipulo. Ito ring parehong mundo na ito ay pinagkunan ng mga tinugo ng mga apostol ng ating Panginoon. Kaya ang panawagan sa atin mga kapatid, mag-ingat tayo sa ating buhay. Pero sa gitna ng kasamaan ng mundo, sa gitna ng kabuktutan ng mundo, tayo ay tinawag mula sa mundong ito
para maging kanyang tagasunod. At ano yung naging unang misyon ng mga apostol? Ano yung naging unang misyon ng mga alagad ng ating Panginoon na kanyang tinawag at sinugo? Sinabi niya, huwag kayong pumunta sa lugar ng mga hintil, sa halip ay hanapin ninyo ang nawawalang tupa ng bayan ng Israel. Ibig sabihin, sinasabi ng ating Panginoon dun sa kanyang mga alagad, sa mga apostol, huwag na kayong lumayo. Diyan na kayo sa inyong mga kababayan. Ibig sabihin, simpleng-simple lamang ang ating misyon bilang mga apostol ng Panginoon. Huwag na kayong lumayo. Una kayong magmisyon sa kung nasaan kayo ngayon. Ang una nating misyon, syempre, ay yung hindi malayo sa atin. Walang iba, kundi ang ating pamilya. Huwag na tayong lumayo. Nandiyan lang yung mga unang misyon natin sa ating pamilya, sa ating kapitbahayan, sa ating bayan. Ito yung una nating misyon. 'Di ba? Kung sa ating pamilya mismo, may mga nakakalimot na magsimba. May mga nakakalimot na magkumpisal. May mga nakakalimot na lumapit sa Diyos. Then, baka nandyan na mismo, dyan tayo sinusugo ng ating Panginoon. Yan ang misyon natin. Baka sa mga kapitbahay natin, sa kaibigan natin, sa mga katrabaho natin, huwag na tayong lumayo. Sa mga lugar na yan, sa mga tao na yan, baka nandyan may nakakalimot na sa Diyos. Baka nandyan may nakakalimot na sa simbahan. Baka dyan tayo tinatawag ng Diyos para maging apostol niya. Mga kapatid, sa karanasan ng bayan ng Israel, nagkaroon ng marangyang buhay, masaganang buhay, kaya nawala ng moral. Pero sa parehong bansa at bayan na ito, kinuha ng Diyos, pinili ng Diyos ang kanyang mga disipulo at mga apostol. Ganon din naman sa atin. Sa gitna ng buhay na maraming kasamaan, sa gitna ng mundo at lipunan na hindi makatarungan at punong-puno ng kabuktutan, tayo ay pinili, tayo ay ginagawa niyang disipulo at mga apostol. At sa gitna ng mundong ito, hindi na tayo kailangang lumayo pa dahil yung misyon natin ay baka yung nasa malapit lang sa atin, baka nasa mismong tahanan natin. Kaya nga sabi sa ating salmong tugunan, hanapin ang poon lagi, sa harap niya manatili. At sa pamamagitan nito, tayo ay magiging mga epektibong apostol at disipulo ng ating Panginoon.